As you can see guys, working siya at gumagana. Okay, ito yun guys oh. Welcome back sa Kapitan Minero Channel. Ito guys, bagong laro. Para siyang Mobile Legend pero play to earn. Arena of Fate. Available siya sa Play Store, Apple Store. Ito guys oh, sa Play Now. Okay, pero ang issue nung sa akin guys, incompatible, pero nakikita naman ninyo sa screen ninyo na working siya at gumagana. Okay, so paano nyo maida-download to kahit incompatible? Dito na lang siya guys. Pagpunta nyo sa website Arena of Fate, pindutin nyo sa Chrome ninyo, papasok kayo sa website tapos Play Now. Makikita nyo rito yung get it on Play Store, Apple Store, or Windows. Pwede siya sa PC. So, kung incompatible kayo, nakalagay ito incompatible, dito na lang kayo guys. Pindutin nyo itong available on Android. So, pag pindot nyo yan, lilitaw to guys. Ayan o. Yan mismo ano na yan. Download na lang ninyo. Kahit siya incompatible, kasi tignan nyo sa akin guys o. Pwede na siya, naka-play na siya, pero siya incompatible. Yun nga yun. Yun ang point ko. So, para malaro nyo lang to ng maayos. Tapos yung mismong gameplay papakita ko sa inyo, tsaka yung how to earn dito sa parang Mobile Legend pero play to earn na Arena of Fate. So sa nagtatanong, ano ba ang specs ng laro na to? Ang specs po ng laro na to guys, ano, sa Android ay 6GB RAM. Kung ikaw naman ay Apple user, ito ay nangangailangan ng 3GB RAM. Ang gamit ko pong cellphone ay Samsung A32 5G na mayroong 4GB RAM. Pero tatanungin nyo bakit ko nalalaro at papagana to, dahil meron po akong Smart RAM. Okay, itong features ng Samsung A32, may Smart RAM siya na mababasa sa 6GB RAM. So kaya ko siya nalalaro po. Sa gusto naman pong malaro ito, pwede ko pong ibaba ang link nito sa aking description. Puntahan na lang po ninyo. Ngayon guys, lipat tayo sa PC para makita rin ninyo ang itsura nito sa PC. So makikita nyo, para siyang Mobile Legends, Dota, at LOL. Pero mas kamukha niya yung LOL guys, kasi some of the developers ng game na ito ay sa LOL nang galing. Kaya ganito yung mga itsura ng mga characters. So ipapakita ko muna sa inyo yung gameplay guys. Yan, waiting, the room is full, sabi niya dyan sa taas. So hinihintay ko lang na mag-start yung game para makita nyo kung maganda ba para sa inyo yung gameplay niya or hindi. After naman ng gameplay na review, i-review naman natin kung paano nga ba kumita dito, bakit nga ba ito naging play to earn game. So kung malakas ka sa Mobile Legends pero pabigat ka naman sa bahay nyo, eto guys, aralin nyo tong game na to kasi maaari tayong mag-earn dito, hindi katulad dun sa mga ibang games. Cross-platform nga pala ito guys, so pwede siya sa cellphone at pwede sa PC. Ibig sabihin pwedeng maglaban yung gumagamit ng cellphone versus yung gumagamit ng computer. So ipapakita ko din sa inyo yun guys mamaya. Alam ko na, insert ko na lang dito guys yung gameplay ko kanina. So yan, pag naka-insert yung gameplay ko dyan mamaya makikita nyo, kasi i-edit ko tong video na to tapos makikita nyo dyan yung mobile, kasi nirecord ko din yung mobile ko kanina yung game ko sa mobile. Siguro nakikita nyo na ngayon yung gameplay niya sa mobile guys. Yung masasabi ko lang, medyo mabigat pa itong game na to sa mobile, nahihirapan pa rin siya. So ibig sabihin hindi yung phone yung may mali, ibig sabihin yung game talaga guys yung mabigat. Pero dito naman sa PC, sobrang gaan naman dito, ang dali lang niyang i-control. Yun nga lang yung mga controls dito sa PC hindi ko kabisado na guys. Mag-i-start na yung game, makikita nyo na kung paano yung gameplay nitong AOF na to dito sa PC. At ayan na nga, at nag-start na yung game. O nga pala, yung item dito hindi siya automatic na nabibili, so kayo yung bahalang mag-click or mamili kung anong item yung gusto nyong bilhin. Yung mga nandito sa left side. Yung napansin ko lang dito sa game na to guys, may mga hero na sobrang lalakas tapos may mga hero na mahihina. Kailangan pa ng developer ng madaming nerf at maraming buff, madaming adjustment dito sa game na to bago siya maging competitive na laro.
Pero naiintindihan naman natin yun kasi nga beta test pa lang itong game na to. So hindi pa siya pulido. Yung maganda lang dito guys, compared dun sa mga ibang games, yung mga skins nito ay mga NFTs na. So pwede nyo siyang i-buy, i-trade, pwede kayong mag-flip. So kung gusto nyo mag-hold, kung feeling nyo tataas yung value ng skin na yan, i-hold nyo hanggang sa pag tumaas na, dun nyo ibenta. Pero syempre, not a financial advice pa rin yan. Yun naman kasi ang difference ng ordinary games compared dito sa Web3 games. Anyway guys, itong alpha test nila ay hanggang November 15 lang. So kung gusto nyo maglaro ngayon, itry nyo na. Ayan, so medyo naguguluhan na ako dito sa ginagawa ko dito sa laro kasi syempre kailangan kong magsalita habang naglalaro, kaya huwag nyong asahan na maganda ang laro natin ngayon guys. Tapos first time ko palang na gumamit ng PC dito sa AOF kasi naglalaro ako ng AOF sa cellphone. So chinek ko yung Discord nila guys and nakita ko na nakalagay doon halos 200,000 daw na token ang pwede nyong mapanalunan dito. Doon sa tournament pa lang nila guys, pag clinic natin yung tournament, clinic ko kanina, meron siyang 40,000 na price doon. Pero hindi pa natin alam kung magkano yung value ng isang token. So i-check din natin yung magiging value niya mamaya guys. So tapusin ko lang muna itong game na to. I-fast forward na natin itong game na to guys para makita na natin kung paano yung play to earn mechanics ng game na to. So ayan na guys, at medyo nasa kalagitnaan na tayo ng game. Anyway, yung mga na-earn nga pala natin dito per game kapag nagjo-join tayo sa arena, sa mga iba't ibang game modes dito, nakaka-earn tayo ng ACP token. Yung ACP token na yun, pwede natin siyang ibili ng box. So yung mga box naman na yun, makakabili tayo ng mga NFTs and pwede natin ibenta yung mga NFTs na yun. So ipapakita ko mamaya sa inyo guys yung mga box, tapos yung ACP tokens. At ayan, mukhang tinatapos na nung assassin namin. Sobrang lakas ng isang assassin. Yun yung sinasabi ko sa inyo guys na overpower na hero. Yung assassin na yun, sobrang lakas nun. So ito yung ginamit natin kanina guys, si Robin Hood. And ipapakita ko nga pala sa inyo guys muna yung mga heroes or mga characters ito. Si Loki, meron din yung kamukha ni Badang dito guys. At meron din yung kamukha ni Lapu-Lapu. So meron yung national hero natin. Ito yung kamukha ni Badang guys. Kita nyo naman yung graphics niya guys. Sobrang ganda din eh. Ang linaw. Lalo na dito sa computer. Sa cellphone kasi kanina, medyo okay naman sa cellphone. Malinaw din naman. Pero nung ni-record ko tapos transfer ko dito sa PC, hindi na maganda yung quality nung pagkaka-record ko. Kaya parang pangit yung itsura nung gameplay ko dun sa cellphone. Pero pag nilalaro nyo naman sa cellphone, maganda pa rin yung graphics niya. Yun nga lang, sobrang bigat dalhin ng mga characters. Mabagal, parang mabagal silang tumakbo. Hindi sila masyadong sumusunod sa mga gusto nyong galaw. Kasi sobrang bigat talaga ng graphics nito. So isa din yun sa mga gusto kong isuggest dun sa developer ng game na to. Kasi malaki para sa akin yung potential ng MOBA games tapos play to earn game pa. Itong character naman na ito para siyang si Hayabusa guys. At oo nga pala guys, pag-usapan natin yung mga gustong, yung mga ayaw pala gumastos dito sa game na to. So what if ayaw mong gumastos, makakapag-earn ka ba? Ang sagot dyan ay oo. Kasi every time naman na maglalaro tayo dun sa arena is nakakakuha tayo ng ACP token. So ibig sabihin, makakapag-earn pa rin kayo kahit na free-to-play players kayo. Pero syempre, mas malaki pa rin yung ma-earn ng mga players na may nabiling avatar. Kasi dito nga pala guys sa laro na to, merong sinasabing avatar. So mabibili natin yan dun sa OpenSea. Papakita ko din yan mamaya sa inyo. And syempre yung may mga skin, feeling ko parang pay to win. Ito nga pala yung Lapu-Lapu na sinasabi ko guys. Kamukhang kamukha niya talaga yung Lapu-Lapu sa Mobile Legends. Maghanap ako ngayon ng skin. About dun sa skin naman, maghanap tayo ng skin na may parang kaya ako nasabing pay to win kasi meron siyang additional stat yung mga skin guys. Papakita ko sa inyo, hanap lang ako. Eto na guys, may nahanap ako. Kung makikita nyo dito sa mga skin nila,
Meron silang additional stat. Yan, 1 to 3 na attack. Meron attack plus 4. Pero yung ibang skin kasi guys, kaya hindi siya katulad ng Mobile Legends. Yung ibang skin, meron siyang cooldown. So, meron siyang cooldown reduction. Kaya ako nasabing pay to win. Ito nga pala yung skins guys. Kung makikita nyo dyan, yung presyo niya is Ethereum. So, 0.005 Ethereum yung SSR na skin doon. SR skin 0.005 din. So, andito lahat ng skin. Pwede kayong bumili dito sa Skin Mall sa may auction. Yun ay kung gusto nyong makalamang dun sa mga nakakalaban nyo sa arena. At susunod naman ay papakita natin guys ay itong avatar nila. So, ito yung nilalagay nyo dun sa profile nyo. Ito yung presyohan niya guys, 0.002 0.02 pala. So, parang nasa range siya ng, chinek ko kasi kanina, nasa range siya ng 2,500 to 6,000 pesos yung mga avatars na yan. So, sa OpenSea yun. Check naman natin dito sa Avatar Center. Makikita nyo dyan, parehas yung presyo guys. Ganun pa rin. 2,500 to 6,000 pesos yung mga avatars nila dito. Yung 0.04 halos sa 6,000 pesos na yun. Pero itong mga nandito, sobrang mamahal na yung iba. So, depende talaga sa klase ng avatar guys. So, kapag mas malaki yung kinikita ng may mga avatar and alam nyong magaling kayo guys, magaling kayong mag-MOBA, magaling kayong mag-Mobile Legends, or naaral nyo na itong game na to, na-try nyo na, tapos nakita nyo na magaling din kayo dito sa larong to, maghanap lang kayo ng manager nyo guys. So, sabihin nyo na bilhan kayo ng avatar, tapos maghahati kayo ngayon, or depende sa hatian nyo, kung 60-40, bahala na kayo dyan. So, ganun yung diskarte guys. Maghanap lang kayo ng manager nyo kung wala kayong panggastos para dun sa avatar. And, syempre, titignan muna natin kung magkano yung earnings niya daily. Kapag sulit naman na magpapagod kayo na maglalaro everyday, or talagang magbabatak kayo dito sa game na to, mas maganda kapag maghanap na kayo ng manager nyo and sabihin nyo na bumili sila ng avatar para mas malaki yung kikitain nyo. Saka na kayo maghatian. Or kapag investor ka naman at gusto mong kumita ng kahit hindi ka naglalaro dito or ng ganito araw-araw, ang gawin mo lang, maghanap ka ng scholar mo and bumili ka ng avatar, tapos gumawa ka ng account, lagyan mo ng mga avatars, tapos bigay mo lang sa kanila yung mga logins. Sinasabi ko laging not financial advice kasi hindi naman natin alam kung papaldo yung token nito or hindi. So yun lang guys yung about dito sa Arena of Fate. Kung may mga tanong kayo guys, i-comment nyo lang. So yun lang guys, pag bago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button. Click nyo na din yung notification bell para pag may mga ganitong klaseng NFT games, crypto games, manonotify kayo. Yun lang guys, maraming salamat. Bye bye!